America. We are endowed by our Creator with certain unalienable rights: life, liberty, and the pursuit of happiness. By honoring your sacred vocation of business, you impact your family, your friends, and your community. At Grand Canyon University, our MBA degree program is 100% online, with emphases in business analytics and finance to help you reach your goals. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu. Previously on B1 Gang Adventures. Hoy, gising! Dumilat ka at makinig sa sasabihin ko. Kung si Miss Villa naloko at nauto mo, pues ibahin mo ko. Alam na ho ni Miss Villa ang lahat. Ang kaso ho, hindi lang ako ang testigo. Yung buong grupo namin ay tetestigo laban sa inyo. 4 kami at mawala man ako ay mayroon pang 3 natitira na panay matitinik. And for your information, ma'am, dating opisyal ng pulisya ang tatay ko, si Lieutenant Mike Rodrigo. At sigurado ho ngayon, nakatimbre na itong ginagawa ninyo sa buong PNP, WPD, EPD at AFP. Loko pala talaga yung si Miss Puson, ha? Takbo kay ko, bilis! Walang Diyo naman, Gino. Ang daming mapagtataguan, bakit dito pa ang napili mo? Malas, kung kailan ka nagmamadali, saka nawala ng kuryente. Nandoon sa Fiera ang flashlight, balikan mo. Ma'am, lalakad pa ho ba tayo? Siyempre. Oh, anong iningisi-ngisi mo dyan? Kunin mo na sabi ang flashlight at maghahanda na ako sa pag-alis natin. Yes, ma'am. B1 Gang Case File Number 3, Kabanata 11, Panganib sa Kadiliman. Gino, hindi ba tayo lilipat ng taguan? Tanong ni Kiko habang nakatago pa rin sila sa basurahan. Nahihilo na ako sa amoy. Tiisin mo na, ani Gino. Hindi ko na talaga kaya. Amoy panis na lumpia at bulok na pansit dito Sige na nga. Lumingas Gino. Doon sa dulo ng bakod tayo lumipat. Tinuro niya yon. Patayo na sila nang muling lumabas ng bahay si Alex. Mabilis ulit silang dumapa. Napilitan si Kikong muling makipagbeso-beso sa basurahan. Nakita nilang lumapit si Alex sa Fiera at may kinuhang flashlight. Sinindihan iyon ng lalaki at tinanglawan ang daan pabalik sa bahay. Ark! Hindi na napigilan ni Kiko ang maduwal dahil sa masangsang na amoy. Agad na inalalayan ni Gino ang kaibigan. Maputla na ang mukha ni Kiko. Talagang naapektuhan ito sa amoy ng basura. Sa pag-aasikaso sa kaibigan, hindi na malaya ni Gino na biglang napatigil si Alex sa paglalakad. Narinig nito ang pagduwal ni Kiko. Mabilis na kinuha ni Alex ang kanyang malaking batuta mula sa Fiera. Dahan-dahan at tahimik siyang lumabas ng bakuran upang lumapit sa pinagmula ng ingay sa dako ng basurahan. Wala namang kamalay-malay sina Gino na nasa panganib na sila. Abala pa rin si Gino na hinhimas-himas ang likod ni Kiko. Ni hindi nga napansin ni Gino na nakalawit na pala ang mga hita niya nang asikasuhin niya si Kiko. Napangisi naman si Alex nang masinaga ng lente niya ang mga hitang nakalawit mula sa basurahan. Sa laki ng mga iyon ay natansya niyang binatilyo lang ang nagtatago sa likod ng basura.
Dahan-dahan niyang inangat ang hawak na batuta. Titiyakin niyang mamimilipit sa sakit ang sino mang nagmamay-ari ng mga hitang iyon. Sa lakas ng gagawin niyang paghataw ay hindi siya magtataka kung malumpo pa iyon. Itinaas ni Alex ang batuta. Itiniimpa niya ang kanyang panga habang inamba ang batuta niya sa hita ni Gino. Pababa na ang batuta ni Alex nang bigla siyang makakita ng mga nagsasayaw na bituin sa kanyang paningin na agad sinundan ng matinding pananakit ng kanyang bumbunan. Ilang segundo pa at muling may pumalo sa ulo ni Alex. Dahan-dahang tumirik ang mga mata at hawak pa rin ang batuta na parang manikang papel na natupi si Alex sa kalye. Tulog na tulog ito. Parang inupakan ni Wolverine ng X-Men. Nagulat sina Gino at Kiko sa narinig na dalawang sunod na ingay. Nang harapin nila ang dako ng ingay ay nabigla pa sila nang makita si Alex na nakahandusay sa kalye. At lalo silang nagulat na makita si Boging na nakatayo sa tabi ni Alex. May hawak na malaking balde ng basura si Boging. Ipinalo pala ni Boging sa ulo ni Alex ang hawak na balde ng basura. "Boging!" sabay na sabi ng dalawa. "Ang bilis mo naman makasunod," pansin ni Gino habang inaalalayang tumayo si Kiko. "Hindi kasi kami umuwi, Kuya Gino." Nagulat si Gino nang biglang sumulpot sa tabi ni Boging si Bien. "Ayaw umuwi ni Bien. Nagigilty daw siya sa pagkawala ni Joe," paliwanag ni Boging. "Galit ka ba, Kuya Gino?" tanong ni Bien. Lumapit si Gino kay Bien at niyapos ito. "Paano naman ako magagalit? Kung hindi kayo nakabalik agad, di napahamak na kami." "Hindi lang yun, Gino," pagmamalaki ni Boging. "Siya pa nga ang nagturo sa akin kung saan kayo nagtatago." "Paano nangyari yun?" tanong ni Kiko, na maayos na ang kalagayan ng makalanghap ng sariwang hangin. "Nakakatawa nga sagot ni Boging na napakamot ng ulo. "Nang dumating kami, ang dilim-dilim ng kapaligiran. Nangangapa ako. Si Bien pa nga ang umakas sa akin patungo dito." Paano naman nakita ni Bien ang pinagtataguan namin?" Hindi pa rin makapaniwala si Kiko sa binibida ni Taba. Si Bien na ang nagsalita. "Kasi may naamoy akong pabango na kahalo sa amoy ng basura. Sabi ko kay Kuya Boging, isa sa pabango mo, Kuya Kiko, ang naamoy ko. At nang palapit kami dito nakita namin si Alex na may pina-flashlight. And the rest is history, ika nga," pananapos ni Boging. Si Kiko naman ang bumilib sa kakayanan ni Bien. Totoo pala ang mga nababasa ko na matalas ang senses ng may mga kapansanan. Nahihiyang ngiti lang ang sagot ni Bien. Si Gino naman ang muling nagbalik sa atensyon ng grupo sa unang pakay nila. Iligtas si Joe. Kinuha ni Kiko ang tumilapong flashlight at batuta ni Alex. Ininspeksyon naman ni Gino ang gwardya. "Hindi pa magigising to, pero kailangan itago natin siya." Kinaladkad at itinago ni na Gino at Boging si Alex sa likod ng basurahan. Si Kiko naman ay buong kagalakang tinabunan ng basura si Alex. Baka sakaling magising tiyak na may hilo at mawawalan ulit siya ng ulirat sa baho ng amoy niya ngayon, palusot ni Kiko. "Si Joe nga pala, Gino?" tanong ni Boging. Ikinuwento ni Gino kina Boging ang nakita niyang panyo. "Kaya sigurado na tayong may kinalaman si Miss Puzon sa pagkawala ni Joe." Di lusubin na natin, Gino," nanggigilgil na sabi ni Kiko. "Apat tayo, isa lang siya." "Oo nga," sang-ayon ni Boging. "Mag-surprise attack tayo." "Mahirap yun," pigil ni Gino. "Baka magpanik si Miss Puzon kung ano pa ang gawin niya kay Joe. At kung sakaling wala dyan si Joe at sa ibang lugar nila itinago, pwede pa tayong ipatanod lahat ni Miss Puzon." "At ngayon, ang plano?" tanong ni Bogs. Hindi muna nagsalita si Gino. Napakunot noong ito at naningkit ang mga mata. Nakatitig ito sa bahay ni Miss Puzon na naiwang bukas ang gate. Tumahimik na rin sina Kiko at Boging. Alam nilang nag-iisip na si Gino ng kanilang gagawin. "If Muhammad cannot go to the mountain will come to Muhammad," matalinghagang sabi ni Gino.
Ibig mong sabihin, Gino, salo ni Kiko, kung hindi tayo pwedeng pumasok sa bahay ni Miss Puzon, palalabasin natin siya. Okay yan ah, second emotion ni Boging. At kung wala na si Miss Puzon, di pwede na nating hanapin kung nariyan nga si Diyos sa loob. Pero, paano natin mapapaalis si Miss Puzon? Tumahimik uli si Gino. Sandali pa at hiningi niya mula kay Kiko ang flashlight ni Alex. Tapos ay sinenyasan niya ang mga kasama na sumunod sa kanya. Tumalima naman agad ang mga ito. Kasunod ni Gino si Kiko habang si Bien ay inaakay ni Boging. Bumalik si Gino sa basurahan. Iginala niya ang ilaw ng hawak na lente. Kaya naman pala ang baho sambit ni Kiko na nakikitingin. Pisil-pisil ulit niya ang kanyang ilong dahil sa tindi ng amoy. Mga latak pala ng piyesta ito. Mga plastic cups, paper plates, straw, banderitas, lata, mantel, sobrang pagkain. May kubyertos pa. Napatigil bigla si Kiko sa pagsasalita. Napangiting tumingin ito kay Gino. Nahuhulaan na niyang naghahanap si Gino ng magagamit sa planong naiisip nito. Ano ba talaga naiisip mo, Gino? Diba ginamit ni Miss Puzon ang takot ng tao sa supernatural para maging cover niya sa kanilang pagnanakaw? O ngayon, tanong ni Boging, karaniwan sa gumagamit ng konsepto ng supernatural ay yung mga naniniwala na totoo ngang may multo at aswang, pagpapaliwanag ni Gino. Si Kiko na ang tumapos sa sinasabi ng kaibigan. Ang ibig mong sabihin? Napangisi na rin siya sa plano ni Gino. Tatakutin naman natin ngayon ang multo? Exactly! Save on O'Reilly Brake Parts Cleaner. Get 2 cans of O'Reilly Brake Parts Cleaner for just $8. Valid in-store only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.